Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, umaga, tanghali po sa ating lahat mga kois, no? For this video mga kois, mga gaya, sa usapang basura po tayo, mukha yatang may sinisisi si Mayura Lacuna. Nasisi yata ang mga nakaraang garbage collector mga kois mga gayas. Bakit kaya? At, ay naku po, baka hindi yata nagustuhan yung post ni Mayura dahil may post po si Yorme Isko Moreno na kinumpara niya noong January 1, 2020 at saka sa kasalukuyang taon ngayon mga kuis mga gayas na kung saan makikita mo yung kadugyutan ng basura dahil nga usapang basura to mga kuis mga gayas ha. At hindi po makikisali dyan si Manong Ted Filon at saka si DJ Chacha, ha? So yan po ang pag-uusapan natin ito. Para bang tilang naghugas kamay siyang ating Mayura dahil sa nakatambak na basura dyan, siguro 2 or 3 days po. Pero wag ka, ha? Nakaraang post niya, sabi niya na-clearing na lahat. Pero nakita po natin sa mga video ni Boy Gonzales sa puyang reporter, bakit andyan pa pala? Kala natin ay talagang okay na, wala na. Marami pong mga komento ng ating mga kababayang Manilinyo, hindi lang Manilinyo, ng taong bayan about po sa basura niya yan. So yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat, ha? Isupport na po ni Mami at lahat ng mga Iskonyans vloggers mga kois mga gaya. So without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So yun nga mga kois mga guys. Now this video is credit to Manong Ted Filon at DJ Chacha mga kois mga guys. Umpisahan na po natin itong mga usaping basura dyan sa City of Manila. DJ Chacha, pasok. Saan ka na DJ Chacha? Ba't ayaw mo pumasok? Sabi kong pasok eh. Dito kanina nananawagan dyan daw sa Maynila, 3 araw na daw na walang nangungulekta ng basura. Oo, so sila daw ay nananawagan. Huwag ka manawagan sa akin, di man ako mayor niyan eh. Kay Mayor Honey Lacuna sila nananawagan. Binanggit niya. Asa ba mayor? Oo, si Mayor Honey. Pero tama yung sinasabi mo na gawin nga ako sa Maynila nitong nakaraan. Ang dumi po ngayon. Nagulat ako. Ang lala nga po. Ano nangyari? Nandidimahid, no? Ang dumi-dumi. Nandidimahid sa dumi. Opo. Dumi-dumi mo! Sa anggulo. Anggulo. Pero sana nga po kasi bagong taon na baka magbago sila ng gawi diyan. Guys! Bagong taon na guys! Bayan Happy New Year, guys! Dumi-dumi mo! Guys! Bayan Happy New Year, guys! Guys! Yan yung sumigaw. Manong, pang-asar na yun sa'yo, Manong, Ina po muna natin ito, mga guys, mga. So, ayan yung mga basura, mga kois, mga gayas. After January 1 yan hanggang January 2 po yan na hindi po nakukuha sa mga collector garbage kasi sa pagkaalam po natin, mamaya pag-usapan po natin yan, may bagong collector garbage na po, wala na po yung collector garbage noong sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno dahil pinalitan na po nila ngayon dahil sa nagdududa po sila para ba daw nasa butahe daw sila, ha? Ayan. Malinis naman, okay na malinis naman dito sa may gitna, pero yung basura lang talaga sa gilid
ay hindi po nahakot ng mga garbage collector. Ayan. Kung nakikita nyo, gadabundok yung mga basura dyan. Ayan. Ayan, Ayan, ayan. Pero, mamaya po, sinasabi kasi ni Mayora, na nung nag-post siya, about po yung mga basura na yan, January 1 yata yung post niya na kinuha na daw, pero hindi para sa lahat ng mga barangay o iskinita dyan sa Kamaynilaan, dahil ayan nakikita yun naman na dagdag gadabundok pa rin yung mga basura, mga koys, mga gaya. So now, yung pag nag-post naman po si Mayora, at yun nga sinisisi niya na yung garbage collector daw noong nakaraan yung dahilan yan, kaya po hindi po nakukuha. So now, mga koys, ayun po, may post po si Yormes Moreno, dahil ang una po nag-post talaga ito si Mayora. Mamaya po ay talagang wait lang ha, dahil mamaya po pag-usapan natin yung post ni Mayora. So ito po munang post ni Yormes Moreno. Ayan nirepost lang po ito ni Yormes Moreno noong original post nito, yung original date post nito is January 1, 2020. Ayan. So, may mga picture na makikita dyan kung gaano po kalinis yung Kamaynilaan, mga koys. Mga guys, after po pagkatapos ng New Year, ay ayun po talagang nakuha agad. Pero, yung garbage collector niyan is yung Lunel. Yun rin po yung namamahala sa basura noong pagkapanahonan ni Yormes Moreno. So, ito po, basahin po natin itong post ni Yormes Moreno. Flashback Friday. Muna tayo, mga batang Manila. Ito po ang sitwasyon ng mga kalsada sa Manila noong unang araw ng taong 2020. So, mayroon po kasi nag-post dito, nag-comment mga koys magayas, mukhang hindi yata siya updated sa City of Maynila dahil napasabi po siya na panahon pa daw ito ng yung lockdown, pero tanto natin mga koys mga guys at nakita po natin, ayan, hindi po panahon ng lockdown iyan. So yan po yung mga komento niya, mga koys mga guys. So dahil po kasi sa lockdown, Yorme, pero ngayon, ayan, sabi niya, pero ngayon dahil po kasi sa lockdown, Yorme, pero ngayon, grabe ng vendor dyan, halos ayaw na magbigay ng daanan, lalo na noong holiday season. Tama po talaga, halos hindi na po talaga makapagbigay ng daan dahil punong-puno po talaga. Punong-puno po. So dito ay nagkuminto po si Yormes Moreno at ikinurik po niya yung mga pizza, same pizza, January 1 at date, pero yung taon, kakaiba. So, dito din makikita mga koys mga gayas, kung ano yung pagkakaiba mga koys mga gayas. Kasi sinabi niya, panahon daw iyan ng pandemic. Pandemic, pero wala pa pong lockdown noon. So, kinurik po siya ni Yormes Moreno na hindi. Dahil yung lockdown nag-umpisa at nakita po natin yan, sa Gagal, ayan yan po sa sabi ni Yormes Moreno. March 15, 2020 po nag-start ang COVID-19 pandemic lockdown sa atin. Ang larawan po nakikita ninyo sa post ay kinuha noong January 1, 2020 po. So, kinurik po siya ni Yormes Moreno. So, hindi na po siya nag-komento pa mga koys mga gaya. So, sinerch po natin. Alam niyo naman, lagi naman po tayong naka-update dyan sa City of Manila. Pero dahil ng 2020, nakalimutan na po natin kung ano talagang buwan nag-start yung total lockdown na diniklara ni Pangulong Duterte noong araw, mga koys, mga gayas. So, nakita natin dito, mga koys, mga gayas, ayan sa Gagal, sa Gagal. Ayun po kasi dito sa Gagal, mga koys, mga gayas, Duterte's Manila lockdown is a disaster. March 14, 2020, Philippine
President Rodrigo Duterte on Thursday ordered a lockdown of the entire buong Metro Manila region from March 15 to April 15 due to coronavirus. Klarong-klaro. Clear na clear mga kuis mga gayas na wala pa pong total lockdown yang January yan mga kuis mga gayas na taliwas po sa komento ng isang netizen kanina na sinasabi niya dahil daw nagkakaganyan, tambak yung basura dahil nagka-lockdown po. Hindi po. After pa po ng New Year, nakapag-celebrate pa ang mga batang Manileño, ang buong mga Filipino na pumupunta, na mamalingke, bumibili dyan sa City of Manila dahil wala pa pong lockdown. Iyon mga kuis, mga guys. No, pwede pa po silang lumabas sa kanilang mga bahay-bahay. So po na, kinurik na po rin yung Miss Moreno yun na walang lockdown noong January 1, 2020 mga kois, mga gayas. So pagpatuloy natin ito mga kois, mga gayas. Ayan. Ayon pa po dito mga kois, mga gayas. Ayan po yung makita nyo sa next talakayan o picture natin mga kois, mga gayas. Yung post po ni Mayura. Ayan. Yan po yung post ni Mayura. Ayan. Sabi nga dito mga kois, mga gayas katulad po ng una natin sila sabi, ang kapabayaan ng nakaraang garbage collector ay aayusin natin kung kaya't dalawa na po ngayon ang humahakot ng basura sa lungsod, ang Metro West at PhilEco. Ayan, yung PhilEco, yan yung bagong, yan yung bagong kung nakakontrata ng garbage collector mga kois, mga gayas. So, sa ating napag-alaman mga kois, mga gayas, na hanggang Disyembre lang pala po, Disyembre katapusan, yung kontrata ng Junil na garbage collector mga kois, mag-ayon po ito sa isang netizen mga kois, mga gayas So, dito natin mapanood mga kois, mga gayas, kung ano po yung tunay na katotohanan. So, by January 1 up to January 2 and 3, so ibig sabihin, nag-end na po yung kontrata sa mga nakaraang garbage collector sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. So now, sinisisi ni Mayura Lacuna yung kapabayaan po daw ng nakaraan po daw garbage collector mga kois, mga gayas, no? Okay? Pagpatuloy natin pagbasa ito mga kois, mga gayas, ang nagdaang Pasko at Bagong Taon ay nagdulot, ang nakaraang Bagong Taon daw ay nagdulot, wait lang, sana ba tayo? Sabi pa dito mga kuis, mga gayas ni Mayura, ayan. Saan ka na? Ba't ang tagal mong lumabas? Ang nagdaang Pasko at Bagong Taon ay nagdulot ng 400% na pagtaas ng basura sa Manila. Tama po yun, dahil alam naman po natin na talagang namimili. Ganyan pinakasinto ng bilihan So, tama po yun talaga. Nagdulot ng 400% na pagtaas ng basura sa Manila na tila iniwanan na lamang bigla ng dating kontraktor dahil po ito mariin kung inuutos ngayon sa ating mga bagong collectors ang tuloy-tuloy na paghakot ng basura 24/7 kung kinakailangan. Okay? Maglalagay rin po ang ating Department of Public Services at Task Force Against Road Obstruction ng hotlines para sa mga reklamo habang nasa transition period. Kasi nga po ay black na sa rin po Okay. So, yung nga po na sinisisi po ni Mayura Lacuna, yung nakaraang garbage collector, dahil nga po daw napabayaan. Pero papaliwanag natin yung mga guys, mamaya, kung kailan po ba nagtapos yung kontrata na nakaraang garbage collectors, mga guys, mga gayas. Okay? So, basahin po natin yan, mga guys. Ayan, kita nyo ba? Diba? Kasi hindi nyo kita yan. Okay? Makakaasa po kayong hindi ko palalampasin ang pananabutahing ito
at mananagot ang sinumang sangkot dito. Wow. Nasabotahe daw. Ha? Oo nga. Mga tanong din po yung mga katanungan po ni Mayora mga Koismay. Pagpatuloy lang natin ha. Ayan o. Kita nyo ba yan? Nababasa nyo ba yung mga quiz mga gayas? Okay. So, dito mga quiz. Next, mamaya na. Ang gulo-gulo nga natin yung vlog mga quiz. So, balikan po natin ito mga quiz mga gayas. Yung post po nakaraan ni Mayora Alhanin Lacuna mga quiz mga gayas. Ayun po nga dito mga quiz. Ang gulo-gulo ng ating vlog mga quiz mga gayas. No? Balikan lang po natin itong sinasabi niya. Ayan o. Para po sa karamahan ng lahat, sinimulan po natin ngayong araw ang paglinis ng mga tint sa kalsada ng Divisoria. Binigyan po natin ng mga vendors ng pagkataong yan po yung January 1 yan. Yan po yung nangyari sa January niyan. So, kung akala po talaga natin na okay na po yung lahat ng basura nakuha na, pero hindi pa pala. Dahil noong nag-vlog po, nag-live po si Boy Gonzales, doon po natin nakikita na nakatinggan lang po ang basura mga kuis, mga gayas at hindi pa po nakukuha ng mga garbage collector at tinulungan na lang din po yung mga ng pamalanding Maynila na maglinis po doon. Salute tayo doon mga kuis, mga gayas. So, ayon nga dito ni Vagabonds of Manila mga kuis, mga gaya, sabi niya dito, so ayun naman palang utos, may pinaburan, pagpala ng mga chairman ay hindi kakampi sa hakutan ng basura ay ihuhuli. Pero kung ikaw ay kakampi truck ng basura, tiyak, babalikan. Has na ko mas lalong liwala at talagang di ka lalong ibubuto ng tao Mayora, puro drama na pangisi ng ibang iyong mga ginagawa. Yan po, post ni Bagaban mga kuis, mga gayas. O Manila, mga kuis, mga gayas. Wow, Mayora, nagsasabi ka ba ng totoo? Sabi po ito ni Justin Brownlee, mga kuis, mga gayas. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin ang salitang pumapabor? Aming bagong traktor na iyong pinagmalaki, kung iiwan naming madumi ang lungsod ng Manila, huling biyahe namin clear ang buong Manila sa basura. Yung pinagmalalaki mong kontraktor na ipinapalit mo ang may malaking problema dahil iilan lang ang truck ang tumatakbo sa kanila. Paliko walang truck, wala pang atang 10 ang tumatakbo. Metro West. Ako mga kuis, mga gayas. So, yun po mga kuis, mga gayas, mukhang malabo. Sabi po dito ni Brownie, mukhang malabo po siguro o konti lang po yung sasakyan sa mga bagong kontraktor mga kuis, mga Metro West. Karamihan sira at kulang sa tao, dapat pawang katotohanan lang po ang i-report natin sa bayan. Sa bagay, ilang buwan lang naman yan at siguradong babalik din ka rin talaga. Lionel. Yung Lionel po, yan po yung garbage collector ng kapanahonan ni Yorme Isko Moreno na kung saan pinagpatuloy po doon sa pamamahala ni Mayora Lacuna. So, nakita po, naisip po, ewan ko ba kung bakit niya naisip na parang na sinabotahe po niya. Well, klaro po dito na mayroon na pong bagong kontraktor ng waste mga kuis, mga gayas. Dalawa pa yung bagong collector ng basura at wala na po. Tinapos na po yung kontrata nila sa Lionel mga kuis, mga gayas. So now, sinisisi ni Mayora na kapabayaan daw ng Lionel dahil kaya po daw na naimbak yung mga basura dyan sa City of Manila ng ilang araw mga kuis, mga gayas, na pinalagan po ng mga Manileño at ibang mga reporter gaya ni Manong Ted Filon at ni DJ Chacha mga kuis, mga gayas. Paki-explain naman bakit sila ang sinisisi mo. Last day na pala ng kontraktor nila, natural.
di na maghahakot ng January 1 yan. Meaning, di na nila sabi po dito ni Bagavan of Manila, pagkukulang, hindi na nila yung pagkukulang. Bakit parang sinasabi mo, sabotahe at tila ang naghahanap ka na naman ng masisisi. At sabi pa nga dito, pabiktim ka naman. Hindi po natin masisisi. Talagang opinion at reaction po yan ng taong bayan ni Bagavan of Manila, mga kuys, mga gayas, no? So, ayan po. Ano po ang iyong mga makomment dito, mga kuys, mga gayas, no? Na para bang nasisisi na naman ang nakaraang kontraktor ng mga basura kung bakit hindi na naman nakuha daw. Depende lang po siguro yan sa pamumuno. Kung talagang 24/7 ka nakatutok sa iyong pamalaan ay wala pong ganyang mangyayari. Gaya ng kapanahonan ni Yormes Comorino na kahit gabi madaling araw may gobyerno ang Manila at galit si Yormes Comorino noon na kung maabutan ng bukang liwayway yung mga basura dyan sa gilid na hindi pa mahakot, yari na kayo. So, ibig sabihin, may pagkukulang din yun sila, mga kuys, mga gayas, no? Dahil nga, napabayaan, klaro naman yan, napabayaan. Pagkakasabi ng fake news naman tayo. Napabayaan dahil kitang-kita yung basura na kaimbak lang sa gilid na almost siguro mga 2 or 3 days, mga kuys, mga gayas, no? Well, okay lang din naman dahil nakuha po yung basura. Palakpakan ko dyan. Okay? Pero wag naman sanang sisihin yung mga nakaraang garbage collector dahil alam naman po natin may sabi pa nga doon may bagong bidding. May bagong bidding na nalong 2 pa ang kumukuha na kagaya ng Eco Waste, ayan, na nakakuha sa kontrata ng waste o basura dyan sa City of Manila. So siguro hindi na nangingialam yung UNEL dahil alam naman nila mayroon na pong nakuhang bagong garbage collector, mga kuys, mga gayas. So, grabe, mga kuys, mga gayas, no? Yung mga pangyayari ngayon dyan sa City of Manila, hindi lang sa City of Manila, sa buong Pilipinas na talagang mainit na mainit. Alam naman po natin ay malapit na pong eleksyon. Alam naman po yung mga supporters ng mga kaliwat kanang, mga politiko ay talagang makikiusisa po yan, magikiramdam kung sino yung karapat dapat talaga na mamuno, mga kuys, mga gayas, no? Mukhang marami talagang mga kritisismo ni Mayora, mga kuys, mga gayas, dahil gaya niya, makikita nyo naman na talagang yung bang kulang siguro sila sa mando o mandatory o kulang po sa mga pag-ikot-ikot yan sa City of Manila para makikita yung problema talaga, mga kuys, mga gayas, no? Well, talagang magre-react po yung mga taong bayan kasi nakailang araw na po yan. Siyempre, yung baho ng basura, mga kuys, mga gayas, pag sumingaw yan ng mga ilang araw, especially pag galing talaga dyan sa mga palengke na yan, mga kuys, ay naku, masyadong mabaho talaga yan, mga kuys, mga gayas. So, dapat sana makuha agad kinabukasan. Pero umabot pa yun ng ilang mga araw bago nakuha, mga kuys, mga gayas, at nagreklamo po yung mga batang Manileño, no? Okay. So, ito po. Paki-komento na yung mga opinion o reaction sa video ito. Paki-comment down below, mga kuys, mga gayas, kung dapat ba na may ituturo o mangsisi si Mayora sa kapabayaan sa mga basura na kaimbak na ilang araw dyan sa City of Manila. Pero in fairness, okay na po ngayon, mga kuys, siguro, no? Siguro okay na po ngayon, mga kuys, at nakuha na dahil January 3 na po ito ngayon, mga kuys, mga gayas. Okay, next video. I remember the day wait for me. Diyan mapapanood nyo, mga kuys, mga gayas, noong January 1 kung saan po yung nakaimbak yung mga basura, mga kuys, mga guys. Makikita nyo dyan. Okay. Kita nyo dyan kung saan, kung gaano karami yung mga basura na nakaimbak dyan sa City of Manila.
Ayan. This video is credit to Machi TV mga kois mga guys. January 1 po yan. Then po yung post ni Mayora. So, siguro sa ibang mga area yon na malinis na nung January 1. Cabrera Market. Pero yung ibang lugar pala, kagaya niyan, ay hindi pa pala nakuha. Tumabot pa yan ng January to mga kois mga guys bago nakuha. Gaya na nga sinasabi ni Brownie kanina na may kakulangan po sa mga sasakyan at tauhan tayo yung mga bagong garbage collector kaya siguro na didelay at hindi agad-agad nakukuha yung mga basura na iyan mga kois mga guys na. Pero in fairness naman doon sa pamalaan ng Manila dahil tumulong din po yung DPS na kumuha sa mga basura na iyan kahit na hindi na nasaklaw yan dahil ay nakakontrata po yan sa mga private company mga kois mga guys na. Gaya dati na kontrata ng garbage collector ng UNEL at ngayon ay dalawang kontraktor na po. Wala na po yung UNEL dahil sa buong akala ni Mayor Hani Lacuna na nasabotahe siya sa kontraktor na iyon ay bakit daw hindi nakukuha yung kadugyutan bumalik ugas kamay po si Mayor at sinisisi niya yung kapabayaan ng garbage collector ng UNEL. Yan po ang sabi ni Mayora. Pero kung magbabasihan po naman yung mga komento ng ibang tao, mukhang mali po ang Pamalang Manila. May mali din po ang Pamalang Manila kung bakit hindi po nila iyan na agad-agad na monitor, kung bakit hindi makukuha agad, anong problema, o bakit dumadami yung basura dyan sa City of Maynila. Kois mga guys. So, yung bundok ngayon mga kois mga guys, mukhang labas na po yata siguro yung UNEL dyan dahil alam po natin na may 20 kontraktor na nanalo sa bidding dyan sa City of Manila sa garbage collector mga kois mga guys. Ano? Well, pa-komento lang po inyong mga opinion at reaction ukol po sa mga video nito mga kois mga guys. Kung ano po yung mga opinion o reaction mga kois mga gayas. Well, wala naman po tayong ibang layunin dito mga kois mga gayas, which is yung safety sa safety po ng mga batang Manileño o kalusugan at yung kalinisan po dyan sa City of Manila mga kois mga gayas. No? Para din po yan sa mga taong dumadaan dyan at para din po yan sa kapapugian ng ating bansa mga kois mga gayas dahil alam niyo naman mga kois mga gayas hindi lang po Pilipinas yung nakakita ng ganyang mga karumihan but cause umaabot po yan sa ibang bansa mga kois mga gayas na kung saan po ay nagbibigay po sila ng mga reaction din, mga points mukhang hindi na po masyado o hindi na po wala na pong award masyado ngayon ang City of Manila at risky na po sa risky city po in terms of tourist mga kois mga gayas yung City of Manila. So hindi gaya po sa panahon ni Yormisco Moreno talaga na talagang hakot award, kilala ang City of Manila kalinisan, yung krimen bumaba. Yun po yung kapanahunan ni Yormisco Moreno mga kois mga guys. At yan po yung namimiss ng mga batang Manileño na kaya po sila sumisigaw na bumalik ka na Yormisco Moreno dahil kailangan ka na talaga sa aming bayan. So, pag-komento po ng iyong mga opinion o reaction o po sa video ito. So, Panginoon Manila, God first, God bless all, peace. Bye-bye. Pag-komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section. Mega love shout out to Mami Si at sa lahat ng mga iskong vloggers mga kois mga guys. Pag-suporta po.